I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, napapayag ni Hajan si Jong-risan na tulungan siya sa planong pabagsakin ang Combat King Demonic Clan, dahil ito lang ang paraan upang maligtas ang Gogyong family mula sa parusa ng Divine Cult. Nang makarating sila sa Combat King Demonic Clan, hinarang sila ng isang tauhan at hindi pinapasok dahil bawal daw istorbohin ang patriarch na si Chokwang sa pagsasanay. Dahil sa kawalan ng galang nito, agad na sumugod si Hajan sa loob at nilabanan si Chokwang, at sinabi sa kanya ang inutos ng Divine Cult na pabagsakin at pulbasan sila. Inutusan din ni Hajan ang kanyang mga kasamahan na si Yui Hungrian mula sa Berserk Demon Squad at Jong-risan kasama ang Seeking Guards upang umatake. Sa pagpapatuloy ng kwento, agad na sumunod si Hungrian sa utos ni Hajan. Sigaw niya, Team 2. Attack! Ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala sa sarili, na parang isang babaalang kidlat na naghudyat ng simula ng labanan. Laking gulat ni Cho Yang, ang tauhang hamarang sa kanila sa tarangkahan, nang makita niyang biglang umatake ang mga bisita. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Agad niyang sinalag ang unang pagsugod ng Team 2, ngunit nag-uumapo ang kanyang kaba habang tinatanong, ano? Anong ginagawa ninyong lahat? Sa gitna ng kaguluhan, isa-isa namang dumating ang iba pang mga tauhan upang dumpensa. Nagmadali silang pamwesto, ngunit hindi nagtagal ang kanilang tapang nang makita nilang humarap sa kanila si Hungrian. Sa unang hiwa pa lang ng kanyang espada, kambo na agad ang ilan sa kanila, at nagsiputulan ang mga armas nila sa lakas na dala ng kanyang atake. Sa bawat paggalaw niya, nagkalat ang pira-pirasong bakal mula sa kanilang mga naputol na espada, at walang makakapigil sa kanilang paglusog. Habang abala sa pakikipaglaban, may halong pangungutya niyang sinabi, alam ng lahat ang katotohanan na mas epektibo ang pisikal na parusa para sa mga taong mangmang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan sa laban, na tila ang bawat galaw ay isang laro lang para sa kanya, at ang bawat katunggali ay isa lamang balakid na mabilis niyang inaalis sa kanyang landas. Hindi rin magpapahuli si Dongpil, na tumalon ng malakas at nagpakawala ng isang malakas na atake, heart-wrenching return to the heavens. Inangat ni Jong-risan ang kanyang espada at sumigaw, umatras kayong lahat. At saka itinarak ang sandata sa lupa, at nabiyak ang lupa at nagkaroon ng pagyanig, at natamba ang mga tauhan ng kalaban. Inutusan ni Jong-risan ang kasamang gwardiya, Seeking Guards. Iparating ang utos sa Group 3. Mabilis naman silang tumugon, masusunod sir. Samantala, sa loob ng training hall ay walang patid ang sagupaan nina Hajan at Chokwang. Bawat galaw nila ay puno ng puwersa, at bawat hampas ng demonic energy ay nagpapakawala ng mga alingawngaw na parang mga kulog sa buong paligid. Nagpakawala si Hajan ng isang malakas at mabilis na sipa, na sinubukan ni Chokwang salagin sa kabila ng kanyang pangamba. Sa kabila ng pagpapalakas niya, tumagos pa rin ang lakas ng sipa ni Hajan, kaya't hindi mapigil ang mapaisip si Chokwang, hindi ko masabayan ang bilis niya. Ang batang Inspector General na ito ay may mas mataas na antas ng Qinggong kaysa sa akin. Ibig sabihin, totoo pala na natalo ng Inspector General ang patriarch ng Joksa family. Ang matinding sipa ni Hajan ay damapo sa mga braso ni Chokwang. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pagkalas ng kanyang mga buto at napasigaw siya sa sakit. Naisip niya, nabali ang braso ko kahit ibinuhos ko na ang buong enerhiya ko para protektahan ang sarili ko. Habang umaatres upang makabuelo, hinugot ni Hajan ang kanyang espada, na ngayon ay naglalabas ng matinding aura. Nagbanta ang kanyang presensya na kahit si Chokwang, isa sa mga patriarch ng 7 pamilya na nasa Supreme Peak Stage, ay tila walang laban sa kanya. Sabi ni Chokwang sa sarili, kaming lahat na mga patriarch ng 7 pamilya ay nasa Supreme Peak Stage na, pero nasa mas mataas na antas pa ang kakayahan niya, malayo sa amin. Sa hindi inaasahang bilis, sumugod si Hajan,
hawak ang napakabigat na Dragon Scale Blade. Ang talas at tibay ng kanyang atake ay tila hindi mapipigilan, pinapakita nito na bihasa siya sa paggamit ng mabigat na sandata. Akmang sasaksakin ni Hajan si Cho Huang, ngunit nang makaiwas siya ay biglang nagbago ang direksyon ng espada ni Hajan. Natanong niya sa isip, ano ito? Paano niya nagawang baguhin ang direksyon ng espada na mabilis niyang inihampas sa maikling sandali lang? Wala siyang humpay kung umatake. Sa puntong iyon, nabalot ng pagkasindak si Cho Huang nang aminin sa kanyang sarili na malayo sa kanyang kakayahan ang taglay na kalibre ng batang Inspector General na ito. Nakailag si Cho Huang bago siya tuluyang masaksak, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang talam ni Hajan na dumaplis sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang hapdi ng sugat habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mas malapit na siya sa Supreme Demon Realm. Bulalas ng kanyang isip, di pa rin makapaniwala sa pinsalang dulot sa kanya ng Inspector General. Sa sumunod na mabilis na atake, napaluhod na si Cho Huang, hawak ang kanyang nabaling braso na halos mawalan na ng pakiramdam. Malamig ang tingin ni Hajan, at sa sinabi nito ay parang binalot ng yelo ang buong paligid. Siguro naman alam mo na ito, pero uulitin ko dahil parang wala ka sa sarili mo. Ang pagtanggi sa inspection ay iuulat sa Demon Lord. Hindi ko na siguro kailangan pang ipaliwanag ang parusa dito, ano? Humarap sa parehong sitwasyon ang Jaksa at Gogyong family. Binigyan ko sila ng pagpipilian, at ngayon, bibigyan din kita ng isang pagpipilian. Itinutok ni Hajan ang matalim na espada sa leeg ni Cho Huang, na ngayoy puno ng takot sa mga mata. Tila tumigil ang oras sa paligid nang tanungin siya ni Hajan, mas gusto mo bang ipasara ang inyong angkan, o lilipulin namin kayong lahat? Magdesisyon ka ngayon mismo. Walang nagawa si Cho Huang kundi piliin ang kung anong makakapagsalba sa buhay nilang lahat. Pagkatapos ng insidente sa Combat King Demonic Clan, tahimik na nag-usap sa loob ng malawak na palasyo ng Demon God ang General Strategist na si Ho Yosong at ang makapangyarihang Demon Lord na si Li Cheonsang. Inilahad ni Ho Yosong ang mga detalye ng ulat na natanggap niya mula sa Inspector General, at sa mababang tinig sinabi niya sa huli, at dito nagtatapos ang ulat ng inspeksyon ng lahat ng 7 pamilya. Matapos marinig ang ulat, bumaling ang Demon Lord sa kanya at may halong interes na itinanong, ano ang tingin mo sa kung paano isinagawa ng ikatlong batang Panginoon ang kanyang misyon, General Strategist? May kapul yung ngiti si Ho Yosong habang sumagot, magaling siya. Ang kanyang paraan ay agresibo, ngunit higit pa sa inaasahan ko ang kinalabasan. Tumigil sandali si Ho Yosong, pinag-isipan ang tapang at diskarte ng Inspector General. Ang kanyang kahusayan sa martial arts ay kahanga-hanga, ngunit hindi makakamit ang lahat ng resultang ito kung gamit ang lakas lamang, pagpapatuloy niya. Nabigla ako na nagawa niyang pabagsakin at ipasara ang Combat King Demonic Clan gamit ang puwersa ng Gogyong family. Sumagot ang Demon Lord, ganun ba? Ang patriarch ng Gogyong family ay kilalang matigas ang loob at hindi madaling mapasunod. Hindi siya ang uri ng tao na mapapasunod ng simpleng kapangyarihan o kahit anong pangungumbinsi. Tumango si Ho Yosong at idinagdag, upang makumbinsi ang isang tao na tulad niya na pabagsakin at ipatapon ang Combat King Demonic Clan, karapat-dapat talaga siyang purihin. Ang kasanayan niya sa martial arts ay kapantay ng kanyang talino. Alam kong mautak siya, ngunit hindi ko inasahan na ganito siya katalino. Nag-isip ang Demon Lord at may mahinahong ngiti sa labi, pero mukhang higit pa roon ang tingin mo sa kanya. Hindi ito itinanggi ni Ho Yosong at walang alinlangan na sinabi, totoo ang sinabi mo. Tinanong siya ng Demon Lord, sa tingin mo ba ay mapanganib siyang tao? Walang pag-aatubiling sumagot si Ho Yosong, oo, sobra. Bahagyang kumunat ang noo ng Demon Lord, at ano ang dahilan mo? Matamang tumugon si Ho Yosong dahil hindi ko moari kung ano ang kanyang tunay na layunin. Sa Divine Cult, may iba't ibang uri ng mga miyembro ang makikita.
Mayroon doon na dedikado lamang sa pagtupad ng kanilang mga misyon nang walang tanong. May iba na palihim na nagpapahayag ng reklamo sa mga inaatas na misyon sa kanila. May mga mas pinahahalagahan ang kanilang kaligtasan at survival kaysa isakatuparan ang pangunahing layunin ng misyon, at may mga naghahangad ng pansariling interes o mga benepisyong makakamit mula sa bawat tungkulin nila. Pinagmasdan ng Demon Lord si Ho Yosong habang nagsasalita ito, bago siya tumugon, ibig mo bang sabihin, hindi mo nakikita ang ikatlong batang Panginoon sa alinman sa mga kategoryang ito? Mabilis na tumango si Ho Yosong, oo. Sa totoo lang, hindi ko talaga siya mabasa. Napaisip ang Demon Lord at maya-maya'y sinabi, maglakad-lakad muna tayo, General Strategist. Suhestyon niya upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap ni Ho Yosong habang lumalanghap ng hangin. At nagsimula nga silang lumakad palabas ng palasyo. Sabi ng Demon Lord, kung hindi mo siya magawang basahin, ibig sabihin lang nito ay masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Nakapagdesisyon na siya, dahil kung hindi, hindi niya isasagawa ang kanyang misyon sa ganitong paraan. Tanong naman ni Ho Yosong, nagdesisyon tungkol saan? Sagot naman ng Demon Lord, hindi ko alam, pero sa palagay ko ay sa wakas, handa na siyang yakapin ang kanyang pagkatao bilang bahagi ng divine cult na ito. Naisip ni Ho Yosong, sinabi niyang ito ay palagay lamang niya, ngunit natitiyak kong sigurado siya tungkol dito. Tanong ng Demon Lord, sinabi ba niyang babalik na siya? Sagot naman ni Ho Yosong, dahil tapos na ang inspection, dapat ay naglalakbay na siya pabalik ngayon. Kaya lang hindi nakalagay sa ulat na pinadala nila kung kailan siya makakabalik. Sinubukan ng Demon Lord na ibahin ang paksa ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng isang tanong. Ano naman ang mga balita tungkol sa mga tao sa Sword Palace? Sumagot si Ho Yosong, nasa timog kanlurang bahagi sila ng Hunan, ngunit sa loob ng 10 araw, wala silang anumang ginawa. Bigla namang sinabi ng Demon Lord, malapit na yang magbago. Ito ay tila isang prediksyon at nababanaag na ng Demon Lord ang posibleng mangyayari sa nalalapit na panahon. Sabi naman ni Ho Yosong, mabuti na lang at hindi nakatagpo ng ikatlong batang Panginoon ang mga tao roon sa kanyang paglalakbay. Sa totoo lang, labis akong nag-aalala. Para sa akin, mapanganib kahit para sa kanya kung makakaharap niya ang mga iyon. Ngayon na natapos na ang kanyang trabaho, kailangan na lang niyang makaalis. Ngunit biglang natigilan si Ho Yosong, nang biglang pumasok sa kanyang isip ang posibilidad na magkaharap nga ang dalawang panig. Ang kanyang mga mata na puno ng takot at nag-umapaw muli ang kanyang pag-aalala, at dali-dali niyang sinabi sa Demon Lord, posible bang? Teka, hindi maaari. Kailangan ko silang masabihan na bumalik agad dito. Hindi niya kailangang labanan ang mga halimaw na iyon ngayong natapos na ang inspection. Ngunit sabi lang ng Demon Lord, hayaan mo siya. Kung magkita man sila, maglalaban sila. Kung hindi ay babalik siya ng walang aberya. Sinusubukan ni Ho Yosong na kumbansihin ang Demon Lord sa kanyang pananaw. Demon Lord, ang ikatlong batang Panginoon ay kasalukuyang nagsisilbing Inspector General. Ibig sabihin lamang nito, kumikilos siya bilang iyong kinatawan. Kung sakaling madamay sila sa labanan, maaari itong magpasiklab ng isang digmaan. Bahagyang napangiti ang Demon Lord habang nakatingin sa malayo. Nang makita ito ni Ho Yosong, tila namutla siya at hindi niya napigil ang itanong, iyon ba ang gusto mong mangyari? Sa isang kalmadong tono, sumagot ang Demon Lord, hindi naman sa ganon. Ngunit wala lang akong balak na iwasan ito kung iyon ang itinatakda ng kapalaran. Nag-alinlangan si Ho Yosong at napakunot ang kanyang noo nang marinig ang salitang, kapalaran, mula sa Demon Lord. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang ipahayag, magbibigay ako ng exit permit para sa master ng Pinolo Hall. Pinayagan naman siya ng Demon Lord, aniya, nasa ilalim na yan ng kapangyarihan mo. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Dito ay yumuko si Ho Yosong at saka nagpaalam, aalis na po ako ngayon, Demon Lord.
Habang paalis, naisip naman ni Ho Yosong, nakakatakot siyang tao. Tila wala siyang pakialam sa katotohanan na ang pagpapahintulot sa master ng Pinolohol na makaalis mula sa divine cult ay salungat sa tinatawag niyang kapalaran. Pinagmamasdan naman siya ng Demon Lord habang naglalakad palayo, at naisip niya, marami pa siyang pagkukulang. Pero yan din ang dahilan kung bakit kita pinagkakatiwalaan. Huwag kang matakot sa mga magiging resulta, General Strategist. At siya ay napangiti. Samantala, sa loob ng kampo ng Inspector General, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng koponan habang abala sila sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na paglalakbay pabalik sa Divine Cult. Si Hung Ryan ay nag-uulat sa Inspector General, malinis ang pamilya ng Demon Sword, gaya ng inaasahan natin. Ngayon, opisyal na nating natapos ang ating inspection. Magaling na trabaho, Batang Panginoon. Dahil dito, tumugon si Hajan ng may ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na magiging mabait ka sa akin. Mukhang naging epektibo talaga ang gamot na ibinigay ko sa'yo. Ngunit hindi ito pinalampas ni Hung Ryan at Pika na sumagot, "Wag ka namang ganyan. Seryoso ako dito wag mo na kong inisin." Habang patuloy na natatawa, tumugon si Hajan, "Alam ko. Magaling din ang ginawa ninyong trabaho." Pinuri ni Hajan ang kanyang mga kasamahan dahil sa natapos na misyon, napatunayan niyang maaasahan silang lahat at ginawa nila ang kanilang makakaya. Sa kabila ng kanilang magaan na usapan, naiisip ni Hajan, natapos na ang inspection, ngunit ito ay simula pa lamang. Tinutukoy niya ang pagsasakatuparan ng kanyang mga plano upang maging ganap na tagapagmana ng Divine Cult. Buhat ng kuryosidad, tanong ni Hung Ryan, ano ang gagawin mo sa babaeng bihag mula sa Joksa family? Mas lalala ang kondisyon niya sa loob ng ilang araw dahil sa lagnat niya kung wala tayong gagawin. Sabi naman ni Hajan, dadaan tayo sa isang sangay at hihingi ng tulong sa manggagamot. Pagkatapos niyang gumaling, babalik na tayo sa Divine Cult. Tinawag ni Hajan ang atensyon ni Hung Ryan. Lumingon si Hung Ryan at nagtanong, ano yun? Agad namang lumapit si Hajan at tinapik siya sa balikat, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na puno ng tiwala at pasasalamat. Aniya, salamat sa pagtanggap sa alok ko, mababakas ang kasiyahan sa kanyang tinig. Dagdag niya, kailangan mo akong hintayin hanggang makabalik ako bago ka makapagsimula ng gulo at magwala hanggat gusto mo. Ang mga salitang ito ay tila naglalaman ng hindi matitinag na pangako at isang hamon, isang paalala na may mga responsibilidad na kailangan niyang tuparin bago sumuong sa labanan. Naguguluhan, tinanong ni Hung Ryan, hindi ka ba babalik kasama namin? Napuno siya ng pag-aalala at kalituhan, sa kabila ng kanyang pagnanais na makasama ang Batang Panginoon sa kanilang pag-uwi. Alam niyang ang bawat hakbang na kanilang tatahakin ay may panganib, at ang ideya na maaari na namang mawala ng mas matagal si Hajan ay nagdulot ng pangamba sa kanyang puso. Tumalikod si Hajan, senyales na nakapagpasya na siya. May kailangan pa kaming daanan ni Dongpil, sagot niya, na may kasamang determinasyon sa kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay nag-iiwan ng tanong sa isip ni Hung Ryan. Saan naman kaya sila pupunta? Anong panganib ang naghihintay sa kanila? At bakit hindi na naman ako kasama? Nang tanungin siya ni Hung Ryan kung saan ang kanilang destinasyon, hindi agad sumagot si Hajan. Sa halip, naglaan siya ng sandali upang pag-isipan ang mga hakbang na dapat gawin. Sa harap ng ibang kasama, tinanggal niya ang piraso ng telang may nakasulat na, Inspector General, mula sa kanyang balikat. Tila simbolo na ang kanyang pupuntahan ay hindi isang opisyal na misyon kundi isang personal na desisyon. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Hajan ay nagliliwanag sa bagong layunin. May plano siyang samantalahin ang paglalakbay na ito para sa isang mas mabigat na dahilan. At sa kabila ng mga panganib na maaaring maghintay, handa siyang harapin ang lahat ng ito. Sa isip ni Hajan, sabi niya sa sarili, klaro na ang layunin ko ngayon. Kailangan kong maging tagapagmana ng Divine Cult sa anumang paraan.
Hindi ko ito gagawin para angkinan ang posisyon ng leader ng Divine Cult, dahil ang papel na yun ay hindi bagay para sa kagaya ko. Gayunpaman, ang pagiging tagapagmana ay magbibigay sa akin ng malaking kapangyarihan at impluwensya. Magagawa ko pang kontrolin at pagalawin ang mga puwersa ng Divine Cult. Bumaling siya kay Jong Risan, at sinabi, Patriarch, may isa pang bagay na kailangan ng iyong tulong. Maaari mo ba kaming samahan? Tanong naman ni Jong Risan, saan tayo pupunta? Akala niya ay tapos na ang kanilang misyon kaya hindi niya mapigil ang mapaisip kung saang sitwasyon na naman kaya siya idadamay ng batang Panginoong. Para sa layunin ni Hadjan, naisip niya na ang una niyang kailangan ay, ang Joksa family. Kaya sinabi niya kay Jong Risan na dito sila magpupunta. Samantala, sa loob ng Joksa family, nasa isang sulok ang tagapangasiwan ng pamilya, na si Jiang Wui, habang nagsusuka. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam, bunga na rin ng labis na pagkabigo dahil sa loob lamang ng isang gabi ay bumagsak ang kanilang mga pinuno. Wala pa ring malay ang patriarch at bagsak na rin ang ikalawang patriarch, at nasa chi blockage naman ang tagapagmana. Napuno siya ng paghihinagpis at sinabi sa kanyang isip, alam kong hindi kami kabilang sa Orthodox faction, pero akala ko'y magiging mas maganda ang aking buhay dito pagkatapos kong makakuha ng mataas na posisyon sa isang respetadong pamilya. Ngunit ngayon, bumagsak ang buong pamilya dahil sa kagagawa ng isang malahalimaw na ipal na yon. Mukhang malas talaga ako sa lahat ng aspeto ng buhay. Matapos niyang ilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan kasama ng kanyang sama ng loob, napabuntong hininga na lamang siya at napasabi, mukhang ganon talaga ang buhay. Nang mapansin niyang pinagtitinginan siya ng mga tauhan, nagalit siya at sumigaw, anong tinitingin-tingin ninyo, mga walang kwenta. Lumayas kayo. Sa gitna ng kanyang galit, napasan daw si Jiang Wui sa malamig na pader upang maghanap ng suporta. Mabilis na lumipas ang kanyang mga saloobin, at sa bawat pagbuntong hininga, naisip niya, Haze, ano bang ginagawa ko? Dapat ay makabangon ako at ayusin ang sarili ko. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakasadsad sa ganitong sitwasyon. Kailangan kong bumangon muli para sa aking sariling kapakanan. Ang kanyang determinasyon ay unti-unting bumalik habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang isip mula sa mga negatibong saloobin. Ngunit habang malalim ang kanyang pagninilay, isang boses ang biglang nagsalita at pumutol sa kanyang mga iniisip. Ikaw ba ang tagapangasiwa ng pamilyang Joksa? Tanong ng isang estranghero na nagtataglay ng isang malakas at nakakapangilabot na presensya. Sa kabila ng takot at pagtataka at hinarap niya ito at nagtanong siya, ha? Sino ka? Ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Sinubukan niyang magtanong muli ngunit sa halip na makatanggap ng sagot, isang banta ang sumalubong sa kanya, ang talam ng espada ng estranghero na itinutok sa kanya. Sa isang iglap, pinasabog nito ang kanyang katawan gamit ang napakalakas na atake. Wala siyang nagawa, nagtalsikan ang dugo sa harapan ng makapangyarihang estrangherong ito. Nagngangalang Mok Gang-in, siya ang Vice Master ng Sword Palace. Ibinalik ni Mok Gang-in ang espada sa lalagyan, at nagtanong sa mga kasamang kararating pa lamang, na saan ang iba. Nilooban nila ang Joksa family at walang ni isang nakapansin sa kanilang presensya. Sumagot ang isang tauhan, naka-standby ang iba, mga 20 kilometro mula rito. Sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad ng Joksa family, walang magiging problema sa paglapit dito. Wala ring mga reinforcements na papating sa 7 pamilya. Mukhang hindi pa kumakalat ang balita. Bahagyang lumingon si Mok Gang-in at nagtanong, paano naman ang Demon Cult? Hindi ba sila may kikialam? Sagot ng tauhan, hindi pa namin alam. Ngunit sa tingin ko ay may kikialam na sila ngayon pa lang kung napag-alaman na nila ang nangyari dito. Malamig namang sagot ni Mok Gang-in, hindi na yun mahalaga. Dahil sasakupan natin ang Joksa family bago sumikat ang araw bukas. Ngayon, sa tahimik na gabing iyon, tila hinulma ng kapalaran ang tadhana ng Joksa family sa kamay ng Sword Palace.
Ano kaya ang mangyayari sa nalalapit nilang paghaharap ni Hajan at ng bagong kalaban? Abangan sa susunod na kabanata.